Tito Daniel, salamat po sa Diyos. Kapatid Eli, magtatanong po rito ay si Mr. Arnel Piolino. Isa po siyang PBMA. Ito po siya, kapatid Eli. Ako po si Arnel. Isa po akong miyembro ng PBMA, Benevolent Missionaries Association sa Pilipinas. Kami po yung ministro po namin ay si Master Ben Boraicle Jr. Itatanong ko lang po itong pahayag po 16. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana, bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino bang nakakaalam maliban na tatanggap niyon. Kasi po kami pong mga PBMA, may mga po kami na sing-sing kung saan po ito po yung nagagamit namin pagpapagaling sa mga tao, may mga karamdaman po. Ito po yung pinamumunuan ng aming Master Ben Boraicle Jr. po. Yung sinabi niyo po dati na nag-Bible exposition po tayo dati, yung hinuli po ng mga sundalo po sa Cebu na may namatayan pong 15 na miyembro ng misyonaryo po. Yun lang po, Brad Eli. Salamat po. Ikinalulungkot ko, kapatid, yung sasabihin ko, wag kang magagalit. Ayoko kasing magtago ng kahit ano, sa kagaya mong nagtatanong, nagsusuri. Iyang batong puti, hindi yan yung singsing na ginagamit ninyo. At yung batong puti na yan, wala pang meron yan ngayon. Basahin natin uli ang 2:17. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Saang iglesia? Sa iglesia sa Asia, 7 iglesia sa Asia yan Yang sinulatan ng libro ng Apokalipsis. Basahin natin sa Apokalipsis, Kapitulo 1. Ang instruction ng Panginoon kay Juan, ganito. Na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia sa Efeso at sa Smyrna at sa Pergamo at sa Tiatira at sa Sardis at sa Philadelphia at sa Laodicea. Yan ay sulat na ang intensyon ng Diyos makarating sa 7 iglesia sa Asia na pinangaralan ni San Pablo. Yun ay binigay ang pangalan, 7 iglesia na Efeso, Smyrna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Doon iuukol yung sulat na yan. At nakita mo ba iglesia? Nakalagay, 7 iglesia. Kaya sabi doon sa 2:17, kung uumpisahan mo yung 2:17, ang may pakinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa aling iglesia? Doon sa 7 iglesia. Naintindihan mo, kapatid? Hindi naman kayo iglesia, PBMA kayo Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. Hindi naman kayo iglesia. Bakit gagamitin nyo yung sulat para sa iglesia? Nagtayo ka ng sarili mo kongregasyon, tapos gagamitin mo yung salita ng Diyos na ukol para sa iglesia sa Biblia. Hindi para sa iyo yan. Unang-una, katunayang hindi para sa kanila yan, hindi para sa inyo yan. Hindi nyo naintindihan Ang sabi, ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. Isang batong puti. Ayan. Na sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kung di yung tumanggap. Tingnan mo kapatid. Itong batong puti ibibigay doon sa nagtagumpay. Kailan ba yung pagtatagumpay? Kailan ba yon? Basahin natin ang 15 ng 1 Korinto 51. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sa pagkatutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan
at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ang pagtatagumpay, pagkatapos na ang tao'y mabuhay na mag-uli at mapalitan na ang katawan natin. Pag napalitan na ng katawang maluwalhati, yun ang kinukonsider na nagtagumpay na. Doon mo lang tatanggapin yung batong puti. Paano kayo nagkaroon nun? Anong bato yung nakuha nyo? Sino nagbigay sa inyo? And sabi ni Kristo, bibigyan ko, ang magbibigay si Kristo, nung batong puti, nung manang nakatago. Kanino? Sa magtatagumpay. Kailan ba yung pagtatagumpay? Pag nabuhay na mag-uli na ang mga patay at napalitan na ang ating katawan. Katunayan, sa Roma 3:4. Huwag nawang mangyari, oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat, datapwat, ang bawat tao'y sinungaling, gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita, at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Kailan masasabing nagtagumpay ka na? Kung matapos na yung hatol. Pagkatapos ng hatol at naging dapat ka, babaguhin yung katawan mo. At pagkatapos baguhin ang katawan mo sa isang sandali, sa isang kisap mata, yung kamatayan mawawala na. Nilamon na ang kamatayan ng pagtatagumpay. Doon mo lang tatanggapin yung batong puti. Hindi ngayon. Ang katunayan, hindi nyo nga alam yan, ano ba yung nakasulat sa batong puti? Na walang makakaalam kundi yung tumanggap. Hindi nyo nga alam kung ano yung nakasulat sa batong puti, kung ano pinagsasasabi nitong mga Latin-Latin na pinapaniwala kayo na hindi kayo tatabla ng bala, hindi kayo tatabla ng itak. Yung sasabihin na yung ginagawa ninyo ay pagpapagaling sa kapwa, na hindi kayo tatamaan ng, hindi kayo tatabla ng itak, ng bala. Ba't namatay itong mga, ba't tinabla ng bala ng mga pulis? Kaya yun pa lang ay malaking kasinungalingan, lalo na pagdating sa Biblia. Malaking kasinungalingan kasi ang sinasabi ng Panginoong Hesus doon sa Apokalipsis 2:17, ibibigay yung batong puti sa magtatagumpay. Wala pa namang masasabi ngayong nagtagumpay na at hindi pa natatapos ang istorya ng tao, hindi pa naghuhukom, kaya ikaw ay magtatagumpay kung ikaw ay mahatulan na. Pag nahatulan, papalitan na yung katawan mo ng ng maluwalhating katawan at yun ay mangyayari sa huling araw. Doon mangyayari yun na ang mga patay mabubuhay na mag-uli ng walang kasiraan. At doon mangyayaring nilamon na ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kaya kung ako sa iyo, kapatid, ituring mo na lang na isang masamang panaginip yung pagkaanib mo dyan. Huwag ka na mag-isip dun sa ipinaliwanag sa inyo dyan sa Biblia. Hindi totoo yan. Hindi pwedeng maging totoo yan. Pangalan nyo pa lang mali na eh. Ang nasa Biblia, iglesia. Kayo naman, benevolent missionary. Maubos lang ang oras ko pagka sasabihin ko lahat eh. Sana naintindihan mo. Salamat po. Sige, samahan nawa kayo ng Panginoon. Salamat.